Hey guys! Today we're going to bake a delicious chocolate chiffon cake that's so light and fluffy. Meron tayo ditong 4 egg yolks. Sineparate ko lang yung egg whites kasi gagamitin natin yun mamaya. Naglagay ako dito ng 1/4 cup of sugar. Ikikream lang natin sila together. Kapag dissolved na yung sugar at light na yung color ng egg yolks natin, ilagay na natin yung 1/4 cup of warm milk and cooking oil. Sa dry ingredients naman, isift lang natin yung cake flour together with cocoa powder, baking powder, and salt. Kailangan talaga sinasala yung mga dry ingredients para matanggal natin yung mga ganitong buo. Then, start na natin yan i-mix using spatula or kung saan kayo mas komportable. Just give it a good stir, don't overmix it. Kapag wala ng visible of dry ingredients, okay na yan. Set aside muna natin. In a separate bowl, i-whip lang natin yung 4 egg whites. Kapag foamy na, maglagay na tayo ng half teaspoon of vinegar. Continue mixing, then pwede na tayo mag-add gradually ng sugar para hindi babagsak yung mirang natin. Gradually add the rest of the sugar. Continue whipping until you see those stiff peaks. Kapag na-reach nyo na yung ganitong ka-stiff, time to combine. Gently fold the mirang into the chocolate butter. Hinati ko lang kasi nga maliit yung oven na ginagamit ko, so 2 salang yung gagawin ko dito. Divide nyo lang sa 3 to 4 portion yung paglalagay ng mirang para hindi kayo mahihirapan na i-fold. Remember that we want to keep that airiness, so be gentle sa pagmimix. Gaanan nyo lang yung kamay nyo, wag yung panggigilan para hindi magpa-pop yung bubbles. Malalaman nyo kung na-mix nyo na ng maayos kapag wala nang naiiwan na dark color sa mixture. Tulad nito, kapag may ganito pa kayo nakikita, i-mix nyo lang yan gently. Huwag nyo kalimutan na magpainit na ng oven para kapag ready na ito, maisasalang na natin siya agad. Perfect na nga yung pagkakamix natin dito sa butter, so pwede na natin siyang i-pour sa baking pan. Optional lang yung paglalagay ng parchment paper, wala lang talaga akong tiwala dito sa round pan na ginagamit ko. Ibibake ko lang to ng 25 to 30 minutes. Dahil hindi pwedeng buksan yung oven while baking. You'll know it's done when a toothpick comes out clean. Let's cool the cake upside down. Tinatanggal ko na rin siya agad sa pan para mas mabilis lumamig. Tatanggalin ko na rin itong parchment paper. Kapag medyo lumamig na, i-cover lang natin to ng cling wrap para ma-maintain natin yung moisture ng cake. Sobrang lambot ng chiffon cake na to at napaka-pino. I-chill nyo muna yan habang ginagawa natin yung frosting. Ito yung magiging flavor ng frosting natin. So gagawa tayo ng chocolate ganache. Magpainit lang kayo ng 3/4 cup ng heavy cream. Gagamit naman ako ng 150 grams ng dark chocolate. Haluin nyo lang hanggang sa matunaw at kapag ganyan na siya ka-smooth, takpan nyo lang yan ng cling wrap. Ilagay nyo muna yan sa chiller habang pinaprepare natin yung whipped cream. In a separate bowl, maglagay tayo ng 1 cup of heavy cream. Chilled dapat yung gagamitin nyo para mabilis mag-up yung volume. Kapag pansin nyo na nagdo-double na yung size, pwede na tayo maglagay ng 200 grams of cream cheese. Continue whipping hanggang sa mag-blend yung cream cheese. Scrape nyo din yung gilid occasionally para wala talagang buo na maiiwan. Basta chilled properly yung whipped cream at cream cheese na gagamitin nyo, madali lang siyang i-mix. Hindi siya nakakangalay kasi 5 minutes ko lang siyang winip. Smooth na yung texture nitong whipped cream natin. Nag-set na nga itong chocolate ganache na ginawa natin kanina. Ito nga yung magiging flavor ng frosting natin. Napapaisip din ba kayo kung anong lasa ng cheesecake kapag chocolate? Usually, fruits kasi yung nilalagay na flavor kapag cheesecake, diba? Kaya napaisip ako na i-try pero this time, gagamitin ko lang siya as frosting. At syempre, ito na rin yung feeling na ilalagay ko. Kalahati nga lang muna yung chocolate ganache na inilagay ko dito kasi baka ako sumobra ng tamis. After ko nga mahalo, tinikman ko na rin kung okay na ba yung lasa. Light lang yung lasa ng chocolate, so inilagay ko na rin dito lahat yung chocolate ganache at naglagay pa ako ng 1 tablespoon ng powdered sugar. Unsweetened kasi yung heavy cream na ginamit ko dito, kaya sakto nga lang yung naging tamis ng chocolate. At ayan na nga yung itsura niya after kong ilagay lahat. Hindi ko in-expect na ganito pala yung magiging lasa ng cheesecake kapag may chocolate. Para kang kumakain ng ice cream na chocolate flavor pero pro max, ganun. After ko nga mai-prepare itong frosting, i-assemble ko na nga rin itong chocolate chiffon natin. Na-excite kasi ako matikman kung ano bang lasa niya kapag nakahalo na siya sa cake. Kapag nanonood ako ng mga nagbe-bake or nagpa-frosting ng cake, feeling ko napakadali. Alam mo yon, napaka-relaxing, satisfying. Kaya ikaw na nanonood lang, feeling mo kayang-kaya mo kasi parang ang dali-dali. Pero kapag ikaw na mismo yung gumagawa, grabe, kailangan mo talaga na mahabang pasensya. Matyaga ka talaga dapat kasi hindi siya birong gawin. Generous amount nga yung nilagay ko na feeling para ramdam talaga natin kapag kinain natin yung cake. After ko nga siya ma-frostingan, nilagay ko muna sa chiller habang ginagawa ko itong chocolate drip. Nag-melt lang ako ng 50 grams ng chocolate sa 1/4 cup na heavy cream. Syempre, palamigin nyo muna yan bago nyo i-drip dito sa cake. Kung may interest ka talaga sa pagbe-bake, may enjoy mo every part. The whole process hanggang sa paglalagay ng design. Hindi ako professional na baker, sadyang mahilig lang talaga ako mag-try ng mga bagay-bagay. After ko nga mag-drip ng chocolate, syempre nilagyan ko rin yung ibabaw
para hindi messing tignan. Madalian nga lang yung paggawa ko dito kasi mainit dito sa working place ko. Kapag summer talaga dito sa Japan, kahit gabi na sobrang init pa rin. At ito nga ang ginagawa kong cake, stress na siya. So ilalagay ko muna to sa chiller ng overnight para mag-set. At ito na nga siya after natin ma-chill overnight. Bitin nga yung rosette sa ibabaw kasi kulang na yung frosting. Pagkalabas ko pa nga lang nito sa chiller, amoy na agad yung chocolate flavor. I-slice na natin to para matikman na. Diba? Sobrang lambot ng chiffon. Ang ganda nga ng pagka-layer ko dito kasi kitang-kita yung feeling. At wag ka, mas makinis pa nga sa mukha ko itong base cake natin. Hindi lang siya pino kasi malambot at moist din, hindi siya mahirap kainin. For me, ito yung cake na uunti-untiin mo kasi ayaw mong maubos agad. Ito yung chocolate flavor pero napaka-light lang ng lasa. So now I know na kapag pinagsama mo pala yung cream cheese at chocolate, perfect combination. I-try nyo na din. That's all for today. Thank you for watching. Follow me for more.